bawat lungsod hanggang sa pinakamaliit na sityo, sa palibot ng simbahan umuusbong. Sa isang pook sa Bulacan, anong nangyari? Sa Sitio Pariahan sa Manila Bay, na sakop ng probinsya ng Bulacan, marami ang naniniwala na ang dati nilang lupa nilunod ng ulan. Ito ang dahilan na nakasaad sa librong Isang Araw sa Sitio Pariahan na isinulat ng mga guro mula sa pinakamalapit na paaralan sa sityo, ang Taliptip Elementary School. Sa tatlong may akda, isa sa kanila ang nakapagturo sa sityo bago naglaho ang lupa. Ako po, 2 months po akong nagturo sa Pariahan. And ngayon po, may mga tao po akong nakilala doon na yung talagang ang buhay po talaga doon napakapayak. Kaya po nung drawing ko po yung sa libro, yung illustration, pinakita ko po doon yung payak na pamumuhay ng mga tao doon sa Pariahan. Ang pagkakasabi po ng mga tao doon, yung lupa po kasi doon, parang tinatangay ng agos ng tubig. Pero may nagsabi naman din po na masyado na pong malalim yung mga palaisdaan. Talaga pong umaangat lang daw po talaga yung tubig. Dahil po doon sa bagyo po na tumama po sa kanila, hanggang unti-unti na pong nasisira yung mga pilapil po na yun. Hanggang sa naging transportasyon na lang nila ay yung mga bangka. Tapos po, yung lahat po talaga ng masa ng lupa po sa kanila, nauubos po mismo. Kaya po siguro nung pagtama po nung bagyo po sa kanila, masyado po silang naapektuhan na halos lahat po ay lumubog po sa kanila. Ayon sa mga guro, ang pangunahing layunin ng kanilang libro ay ang maituro ang paghahanda sa kalamidad sa mga estudyante. Mga kwento lang din ang pinagbasihan nila ng sanhi ng paglubog ng paaralan. Ngunit bagyo lang ba talaga ang nagdulot ng bahang hindi na bumaba? Nagulat ako na may mangilan-ngilan pang nakatira sa Sitio Pariahan. Isa na rito si Carmen de Jesus na dito na ipinanganak. May iba siyang paliwanag sa sinapit ng sityo. Dati masaya, wala na ngayon ng saya. Dati yung patron namin dyan dinadayo talaga pagka fiesta. Ay nawalan lahat. Yung sinalpok din ng Bagyong Pedring yung simbahan. Kaya nagkawalan lahat ang patron namin. Di nga malaman kung saan napunta yung aming mahal na Santa Cruz na iniiwan kami. Iniwan kayo? Ang alon ho dyan, talagang. Mababa kasi yung simbahan namin ho. Ngayon, nilipat sa mataas na bahay. Sansalpukan ng alon sabi, pok, wala na. Naanod na lahat. Yung mga taong nga nakasabit sa mga lambat, hindi namin mako dahil sa lalaki ng alon. Ayon kay Nanay Carmen, mula raw noong tumama ang Bagyong Pedring, noong taong 2011, tuluyan nang nawala ang lupa sa Sitio Pariahan. At hindi na rin nakita ang poon ng Santa Cruz. Babaw na tubig. Matagal ring nanirahan sa Pariahan ang bangkerong si Fidel. Hawak na lang ako dito. Diyan sa poste. Kasi madulas daw Nadulas nga. Yan. Pero may mga sisya na
Noong nawala yung poon, ano yung naging pakiramdam ng mga tao? Yun, parang silang tumamlay dahil talagang matagal na dito yung poon na yun. Talagang nakasanayan na dito yung poon na yun. Talagang nagbibigay po ng ano dito sa amin yun. Para po yung swerte, ganun po. Ngayon po, nung mawala, mga tumamlay ng mga tao rito. Parang nawalan kayo ng swerte. Bago na ang mga poon, nakasalukuyan nagbabantay sa nakalubog na simbahan. Ang dating malalagong puno, tila mga kalansay na ngayon. Ang mga natitirang residente, halos hindi na makaalis sa kanilang tahanan na tinatawag na nilang Islang Walang Lupa. Nakaukit sa kasaysayan ang mahabang panahon noong may lupa pa at masigla ang buhay rito. Bago pa po yung panahon ng Kastila o sa panahon pa lang po ng Kastila, ay nandiyan na po yung mga sityo na yan eh. Itong Paryahan po ang isa sa pinakasikat nung araw na sityo. Ayon po kasi sa kasaysayan talaga, itong bahagi po ng coastal ng Bulacan ay talagang mahalaga po. Hindi lang po sa taga Bulacan kasi nga po kumbaga ito po yung parang naging daungan ba o daanan po ng mga taga-ibang bayan pagpapunta po ng Maynila. Sabi nga po kami ay kadugtong po ng Kamaynilaan talaga, lalo na po ng Tondo. Ito pong Bulacan, ayon po sa aming kasaysayan ay sinasabing parokya lamang ng Tondo. Tapos po nahiwalay nga raw. Ngayon, tuwing tatama ang alon at malakas na hangin, tuluyang nabubura ang Sitio Paryahan. Naalala ko ang sinapit ng Marawi noong natanaw namin ang mga gusaling minsan nagsilbing paaralan sa mahigit 100 estudyante. Ang mga asinan, salat na. Pati bahay ng mga mayayaman dito, hindi na isalba. Ang natitira na lamang ay 30 pamilya na walang malilipatan. Katulad ng mag-asawang Carmen at Rodolfo de Jesus. Ano yung nami-miss nyo sa dati yung buhay dito? Ay, dati ho, masaya. Yung nakakapaglakad kami sa Pilapil. Ngayon, para kami nalulumpo eh. Dahil nasa bahay, sasakay sa bangka, hindi kami Hindi ka nakakalakad. nakakalakad sa Pilapil, sa lupa. Ang mga anak ni Carmen may kanya-kanya ng buhay. Sila na lang mag-asawa ang natitira sa bahay nila na alam nilang maaring lamunin ng susunod na bagyo. So, medyo mapanganib itong lugar na to para sa inyo, para sa komunidad. Bakit kayo nanatili rito? Eh, paano dito hanap buhay namin? Wala naman kaming alam na hanap buhay sa itaas. Kaya dito mangisda ka lang. Nilambat kaming panghuli na yung pantiika. Yung mamamanti kami. Pagkatagulan, mamamanti. Nakahuli kami isda, bangus. Ganun. Tulad ng iba pang lugar sa may baybayin ng Bulacan, kilala ang Sitio Paryahan sa malalaking palaisdaan nito. Ang pinakakalye rito noon, ang mga dating pilapil ng malalaki ritong fish pond. Lubog na lahat, kaya wala nang malakaran. Ang karamihay dating mga trabahador sa mga fish pond. Nawala man ang lupa at mga palaisdaan. Lumawak naman ang mapagkukunan nila ng yamang dagat. Wala nang katiyakan ang hanap buhay nila ngayon. Eh, yun nga ho, yung bang buhay namin ngayon. Parang maghahanap buhay ka. Tapos, pamimili mo, kakainin mo. Hindi kagaya ng dati na hanap buhay ng hanap buhay. Magaang hanap buhay ng araw. Nakakaipon kayo? Oo, ng araw ho. Ng araw nga kasi may tindahan din ako eh.
Malakas din ho tindahan ko ng mga may asinan ho. Yung yelo ko mo walang mga frigider yan. Nakakatatlong block akong yelo isang araw. Anong pain dyan? Ano? Ha? Walang pain? Wala ho. Diyos ka, halos wala kayong puhunan yan. Eh, ho, mahal. Ito lang. Pakipakaliwanag po kung ano yan. Dragon bubo. Dragon bubo. Bakit ho tinawag na dragon? Eh, para kasi bubo pang huli. Kasi parang Chinese. Nga, paano? Kawayan. Ihilahin nyo. Okay. Parang ito yung sinusuot sa Chinese New Year, no? Ganito? Kaya ba tinawag na dragon? Okay. Chinese lang ata, may ano to. So, ano yung nahuhuli nyo rito? Limango, hipon, isda. Yun din. Basta pumapasok lang sila. Kahit walang pain. Siguro sinabing bobo. Papasok sila, hindi makalabas. Kaya bobo sila. Bobo yung mga pumasok. Oo, nakain tuloy, no? Kung hindi sila aahon sa bayan para ibenta ang kanilang mga huli, ang buong mundo ng mag-asawa ay nasa gitna nitong water world. Nanguha. Tingin nyo, malinis pa yung Oo, malinis. nahuhuli dito? Malinis. Oh. Ay, paano yung ang daming mga tao rito? Di, saan sila dumudumi? Diyan din. No? O di, paano naging malinis Eh, patungo naman ho kasi tubig din. Sa dagat. Sa dagat naman ang ano, patungo tubig eh. Hindi naman ho kasi kami dyan, ano, dyan sa may gawi doon. Yung iba dyan sa place daan. Sa bawat bagyo, may bagong guho at may mga lumilikas na hindi na bumabalik. Tila malapit na ang panahong mga inabandonang tahanan na lang ang madadatnan dito. Ngayon nagbabago ang klima at tumataas ang dagat. Ito na ba ang magiging kapalaran ng maraming pook sa ating arkipelago? At climate change lang ba ang nagpapalaho ng lupa rito?